Ika nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Kaya pati ang mga native furniture na madalas hinihila ng kalabaw sa kalsada, yakang-yaka raw bitbitin sa balikat ng isang matanda. Kikilalanin natin siya rito sa Good News. At para maranasan ang ganitong klase ng trabaho, si Josa ng primetime series na Black Rider, sasamahan daw siya sa buong araw. Pagkatapos ng 5 oras na biyahe, narating na ni Ina ang San Carlos, Pangasinan. At finally mga kapuso, na bakla has landed. Nandito na nga tayo sa bahay ng sakalam na tatay at hahanapin na natin siya. Meh! Talaga namang nasa probinsya na ako na naririnig ko na yung mga kamag-anak kong kambing. Okay, so hahanapin na po natin. Meh! Kamusta kayo? Meh! Hello po, Tay! Tay, bakit ba kayo sinasabihan ng mga tao dito na sakalam daw o malakas? Dahil ako yung nagtatrapo ng isang jumper. Isa po kayong jumper. Ano pong ginagawa niyo? Nagkakabit po ba kayo ng mga illegal na kable ng kuryente? Hindi po. Jumper kung tawagin sila Tatay Jerry. Imbis kasi na kalabaw ang humihila sa mga native furniture na kanilang ibinebenta, sila mismo ang bumubuhat habang inilalako sa kalsada. Tay, baka pwede mo mapakita sa akin kung ano po yung mga binubuhat niyo dyan sa pagiging jumper? Opo. Ito yung... Ito ba, Tay? Yung binubuhat namin na... Okay, ayun galing. Pinangbubuhat ko po. So okay, saan niyo siya ilulusot, Tay? Kaya niyo ba, Tay, na buhatin, i-demo sa akin, patingin nga kung paano niyo po yan binubuhat? Ang dala-dala nila, hindi raw basta-basta ha, dahil ang mga buhat-buhat nila. Kung ang iba mas gustong nakatapat sa electric fan sa init ng panahon, si Tatay Jerry tuloy ang pag-iikot at pagbebenta kahit tirik na tirik ang araw. Umaabot lang naman ng 50 kilo o kasing bigat ng isang kaba ng bigas. At pasan niya ha, sa mahigit 5 kilometrong paglalako. Ang ganitong trabaho, 30 taon na raw ginagawa ni Tatay Jerry. Tay, titignan ko nga kung ano, susubukin ko ang aking galing. Kaya ng mga 10 segundo itong buhat. Ay, totoo ba to? Parang hindi ko mabuhat. Ganyan. Ay, grabe. Tay, hindi ba nasisira yung buto nyo dito? Parang hindi ko kaya ilakad. Ang bigot! 1, kung nagkakaya. Okay mga kapuso! Diyos ko, napakabigat pala nitong trabahong to, Tay. Bata pa lang, natuto nang mag-jumper si Tatay Jerry. Nagmula sa tatay ko po ang trabahong ganito na manan namin sa kanya. Mahal niya raw ito kaya kahit mabigat, hindi niya ito binitawan at nais niyang magpatuloy ang ganitong tradisyon sa kanilang probinsya. Nakakarating sila sa Baguio, La Union, Ilocos at Cagayan para lang maglako. Kaya ang ganitong trabaho, para na rin daw OFW, bihirang nakakauwi. Saka malayo ang pinagtitindan po nila. Rolling po kasi yung nila, pagtitinda. Dahil hindi makauwi si tatay, sa truck na lamang sila natutulog. Kung minsan na nga, hindi na rin siya nakakaligo. Kung gaano raw kabigat ang akay-akay na gamit ni Tatay Jerry, ganun din daw kabigat ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Minsan kasi, ang kitang 1,000 piso kada buwan, hindi sumasapat sa araw-araw na gastusin. Doon, ang hirap po kasi wala kami talaga. Mga ngalakal po kami ng mabasura, ganun po. Para po may pambili po kami ng pagkain. Pag matumal ng araw ang benta, halos 1 buwan walang padala si Tatay Jerry. Kung minsan, hindi kami nakabibinta ng mga paninda. Kung minsan may mga 5 tao, ganun ang bumibili lang sa amin. Pero gaano man kahirap ang buhay, tuloy ang pagsusumikap ni tatay. Sa katunayan, dahil sa pagbubuhat, ang good news niya, napagtapos niya paunti-unti ang mga anak. Ang kanilang panganay sa marketing at ang kapatid nito, isang pulis. Dahil po sa tatrabaho ko, napagtapos po sila ng pag-aaral. Kaya naman ang mga anak ni Tatay Jerry, laking pasasalamat sa sakripisyo ng ama. Opo, proud kami sa tatay namin kahit na handicraft yung hanap buhay nila. At least yung pinapakain niya sa amin, malinis po. Tsaka marangal po.
Ang hirap ni tatay sa pagja-jumper mula Pangasinan hanggang Baguio, sulit naman dahil ang kapalit, ang kanilang dream house. Si Tatay Jerry, ready na raw magbuhat. Tama ba, Tay? Tapos, sisigaw tayo? Hindi ko na talaga kaya, teka lang. Para kung bit-bit yung buong daigdig. Aray! Tay, ikaw nga, Tay. Ako na lang taga-sigaw kasi hindi ko taga kayang buhatin, Tay. Pati buto ko bakla, eh. Duyan, bilao! Walis ting-ting! Ngayon, Tay Jerry, meron kaming good news sa inyo. Mula sa amin at syempre, sa Cabalayan Cove. Kaya papasukin natin yan para makita mo na ang good news para sa iyong mga good item. Ang hindi alam ni Tatay Jerry, nakaabang na ang kanyang pamilya sa loob ng resort. Huwag na ipasok yan tayo dahil eto na ang aking sorpresa. Open up! Surprise! Ayan tayo mga pamilya mo. Tayo, dito po tayo ngayon sa Cabalayan Cove dahil bibigyan po namin kayo ng overnight stay dito para makapag-relax kayo, Tay. Tatay Jerry, dahil bihira niyong makasama ang inyong pamilya, ito ang inyong grand reunion. Naway na pasaya kayo ng aming good news, Tatay Jerry. Maganda, saka maligayang pakiramdam na nakapunta rito. Si Ina, may mga realization din daw matapos samahan si tatay sa maghapon. Grabe, ang daming pinarealize sa akin nung episode ngayon kasi parang para gawin ni Tata yun for how many years. Na-realize ko na iba din talaga yung dedication ng mga tao no, para makapagtrabaho ng marangal, ng maayos. Na sobrang parang na-appreciate ko yung mga magulang. Mabigat man ang pagsubok na pinagdaraanan, pasan man ang daigdig kung minsan, tandaan, laban lang. Dahil darating ang araw na ang lahat ng ito siguradong gagaan.